Magandang araw sa inyo mga giliw kong tagapakinig. Panibagong kwento at panibagong aral ang inyong matutunghayan sa mga natatanging kwento ng buhay. Ako ang inyong tagapagsalaysay, si Clark. At ito ang ating kwento. Andrea, dali, kunin mo to! Puno ng pagtatakang inabot ng batang si Andrea ang isang pirasong papel at lapis na ibinigay ni Blythe sa kanya. Para saan naman yan? Anong gagawin ko rito? Hindi mo ba nabalita na inilagay na ulit ang higanting medyas ni Santa Claus sa may plaza? Ilang buwan na lang malapit na ang Pasko. Tapos sabi nila Natoy at Pedoy na totoo raw na kapag naglalagay ka ng wish sa higanting medyas, tuto pa rin ito ni Santa. Natawa ng malakas si Andrea dahil sa kanyang narinig. Higanting medyas? Diyos ko naman, Blythe. Hindi totoong may Santa Claus. Nagpapaniwala ka na naman kina Natoy at Pedoy. Primerong sinungaling ang mga yun. Ibinalik niya sa kaibigan ng papel at lapis. Hindi kasi siya naniniwala kay Santa. Dahil para sa batang si Andrea, hindi totoong may Santa dahil ilang Pasko na ang lumipas, pero hanggang ngayon, hindi pa rin natutupad ang kanyang kahilingan na makita at makasama ang ama. Naiinggit siya sa mga kalaro niya na may tatay. Sawa na rin siyang laging tinutukso at tinatawag na putok sa buho at anak ng kawayan dahil sa wala siyang ama. Ikaw talaga napakanega mo. Hindi lang naman sina Natoy at Pedoy ang humihiling sa medyas ni Santa na natutupad ang mga hiling. Marami sila. Kaya dapat tayo rin. Sige ka, baka magsisi ka kung ayaw mo makinig sa akin. Paalala pa ni Blythe. Napaisip sandali si Andrea. Wala rin namang masama kung susubukan niya. Sige na nga. Napilitang muling kunin ni Andrea ang iniabot ng kanyang kaibigan kanina. Masayang isinulat ng dalawang bata ang kanilang mga hiling sa darating na Pasko at pagkatapos, nagtungo sila sa may plaza. Sakto namang walang ibang mga bata sa paligid. Nakasanayan na ng kanilang lugar tuwing Pasko ang maglagay ng higanting medyas ni Santa. Layunin ng programa na tuparin ang bawat hiling ng mga bata para mapasaya ito sa darating na Pasko. Mauna ka na, Blythe. Turan ni Andrea sa kaibigan. Sige, pagkatapos ko, ikaw naman, Andrea. Tumuntong sa may hagdanan si Blythe para maabot niya ang bukana ng higanting medyas ni Santa. Ang aking hiling, sana magkaroon ako ng bagong laruan ngayong Pasko, saad ni Blythe. Pagkatapos ay inihulog niya ang bitbit niyang papel. Sumunod naman si Andrea pagkatapos ng kaibigan. Kailangan pa ba talagang sabihin kung anong hiling natin? May sinusulat naman tayo. Oo naman, para sigurado makakarating kay Santa. Nakangising tugon ni Blythe sa kanya. Malakas na napabuntong hininga si Andrea bago mariing pumikit. Ang hiling ko, sana makita at makasama ko na si Papa Rolando Navarro. Saad ni Andrea bago inihulog ang kanyang isinulat sa papel. Hindi niya alam kung totoo ba talaga na may Santa. Pero umaasa pa rin siya na sana ay pagbigyan ang kanyang matagal ng hiling. Ano ba yung wish mo, Andrea? Mukhang imposible naman mangyari. Mga laruan lang naman ang inireregalo ni Santa. Malungkot na saad ng kaibigan. Maging siya ay nalungkot sa narinig. Pero sinubukan lang naman niya. Halika na, Blythe. Umuwi na tayo. At baka magalit na naman si nanay sa akin. Mag-aalas 5 na ng hapon kaya nagmamadaling tinahak ng dalawang bata ang daan pauwi sa kanilang bahay. Nasa daan pa lang, tanaw na niya na may sasakyan sa kanilang bakuran. Labis siya nagtataka kung sino ang nagawi sa kanila. Andrea, mukhang may bisita kayo ah. Sino kaya yan? Mukhang mayaman. Halika, bilis! Tingnan natin! Masayang saad ni Blythe. Pagkapasok nilang dalawa, sumalubong sa kanila ang hindi pamilyar na mukha ng lalaki. Nagtataka siyang nagpalipat-lipat ng tingin mula sa kanyang nanay Linda at sa panauhin nitong magkatapat na nakaupo sa upuan nilang yari sa kawayan. Ngunit mas napadako ang kanyang paningin sa malaking bag na itim na nasa kanilang mesa. Andrea, may bisita nga kayo. Halika, baka may pera ang lalaki. Makahingi man lang tayo pambili ng candy. Nakangising saad ni Blythe. Mas excited pa ito sa kanya. Palihim na siniko niya ang kaibigan. Mama, mano po? Nagmano siya sa dalawa at pagkatapos ay dumistansya na naman ulit. Ayaw niyang mapagalitan ng kanyang ina. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili na magtanong. Mama, sino po ang kasama mo? Puno ng pagtatakang tanong niya sa kanyang ina.
Malungkot itong tumingin sa kanya. Siya ang ama mo, Andrea. Hindi ba't ito na ang matagal mong hiling? Ang makita at makasama siya? Nanlaki ang kanya mga mata sa narinig. Bahagya niyang kinusot-kusot ang kanya mga mata. Hindi siya makapaniwala na tinupad kaagad ni Santa ang kanyang hiling. Dahan-dahan siyang naglalakad papalapit sa lalaki na maluhaluhang nakatingin sa kanya. Talaga po? Kayo ang papa ko? Lumuluhang tanong ni Andrea. Marahang tumango ang lalaki sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Andrea, nandito na si Papa. Pasensya ka na kung ngayon lang kita napuntahan. Okay lang po, Papa. Ang mahalaga, nandito na po kayo. Tuluyan ng napaluha si Andrea dahil sa labis na kaligayahan. Andrea, magbihis ka na sa loob. Napabitiw si Andrea sa kanyang ama. Bakit po, Mama? Saan po tayo pupunta? Huwag nang maraming tanong. Sundin mo na lamang ang aking utos. Bilis! Medyo napataas ang tinig ng kanyang ina. Nang tingnan niya ang kanyang ama, marahan itong tumango. Rolando, sige na, umalis na kayo. Baka maabutan pa kayo ng gabi sa daan. Saad ng kanyang ina nang nakalabas na siya sa silid. Let's go, Andrea. Saad ng kanyang ama na si Rolando. Kinuha nito ang itim na bag na nakapatong sa mesa. Hindi po ba sasama si Mama? Marahang umiiling ang kanyang ina. Ikaw lang ang sasama sa iyong ama. Ibibigay na kita sa kanya. Hindi na kita kayang buhayin pa. Sa kanya, maibibigay niya ang lahat ng gusto mo at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Hindi katulad ko na wala kong kayang ibigay sa iyo. Akmang yayakapin niya ang kanyang ina, ngunit mabilis itong nakaiwas. Ma! Tanging nasambit ng batang si Andrea. Lando, ano ba? Umalis na kayo! Dalhin mo na ang batang yan. Ayaw ko na sa kanya. Napaluha si Andrea sa narinig. Nasasaktan sa mga sinabi ng kanyang ina. Nais pa sana niya itong yakapin, ngunit mabilis itong nakapasok sa silid at iniwan sila sa kanilang munting sala. Nakita niya si Blythe na tahimik na umiiyak sa gilid kaya nilapitan niya ito. Gustuhin man niyang wag iwan ang kanyang ina, ngunit wala na siyang magagawa pa kundi sumama sa kanyang ama. Mag-iingat ka, Andrea. Mamimiss kita. Salamat, Blythe. Ikaw rin. Mamimiss kita. Mahigpit na niyakap niya ang kanyang matalik na kaibigan. Napamulat ng kanyang mata si Andrea nang huminto ang sasakyan ng kanyang ama sa tapat ng malaking bahay. Ilang sandali lang, bumukas ang gate. Nanlaki ang mga mata niya habang tinitingnan ang magarang bahay na nasa kanyang harapan. Wow! Dito po kayo nakatira, Papa? Hindi maitago ang matinding pagkamangha ng bata. Oo, anak. At simula ngayon, ito na rin na magiging bahay mo. Nais mang magsaya ni Andrea, ngunit nangingibabaw pa rin ang lungkot niya dahil hindi nila kasama ang kanyang mama Linda. Magkahawak kamay sila ng kanyang ama nang pumasok sa loob ng bahay. Kahit ngayon pa lang niya nakilala ang ama, ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya. Isang may edad na babae ang sumalubong sa kanila. Nakataas ang kilay nitong nakatingin sa kanya kaya napatago siya sa likuran ng kanyang ama dahil sa malditang aura ng babae. Ano ba, Lucy? Tinatakot mo yung bata? Sita ni Rolando sa babae dahilan na nagpang-abot ang makakapal nitong kilay. Rolando naman, bakit ka nagpapasok ng pulubi? Hindi bahay ang punan nitong pamamahay natin. Kaya mabuti pa't ibalik mo na yan kung saan siya nanggaling. Nakapamaywang nitong Saad. Anak ko siya, Lucy. Kaya simula ngayon, dito na siya titira. Nanatiling mahinaw ng boses ni Rolando na tumugon sa asawa. Ngunit hindi na napigilan ni Andrea ang pumalaho ng iyak dahil batid niyang hindi siya welcome sa pamamahay ng kanyang ama. Ano? Nahihibang ka na ba, Rolando? Patitirahin mo sa pamamahay natin ang bastarda mong anak? Pwede ba? Saka na natin pag-usapan yan. Huwag sa harapan ng anak ko. Melinda, kunin mo si Andrea. Dalhin mo siya sa guest room. Bukas, ayusin mo ang kanyang silid. Kaagad namang tumalima ang katulong. Papa? Tanging saad ni Andrea na humihikbi. Ayaw man niyang sumama sa katulong, ngunit natatakot siya sa mga tingin ng ginang sa kanya. Kahit nakaakyat na siya sa pangatlong palapag ng bahay,
Naririnig pa rin niya ang pagtatalo ng sa ibaba kaya hindi pa rin niya magawang tumahan sa pag-iyak. 2 buwan ang nakalipas nang iwan niya ang kanyang mama Linda. Namimiss na niya ito. Gusto na niyang makita. Nalulungkot siya dahil hindi pa rin siya tanggap ng kanyang madrasta. Maayos ang pakikitungo nito sa kanya kapag nasa paligid ang kanyang ama. Kaya akala tuloy ni Rolando okay lang siya. Ngunit ang hindi alam nito, lagi siyang pinagbubuntulan ng galit ng asawa ng ama at pinagtatrabaho kapag wala sa bahay ang ama. "Walang hiya ka! Malas ka sa buhay ko! Bakit mo nilagyan ng Zonrox ang paborito kong damit?" Galit na sigaw ni Lucy sa kanya. Wala ang kanyang ama tuwing umaga, kaya ganun na lamang itong kagigil sa kanya ngayon. Ma'am Lucy, patawarin mo po ako. Umiiyak na humihingi ng tawad si Andrea. Madalas ginagawa siyang katulong ng babae at ginugutom. Naaawa man ang mga katulong sa kanya, ngunit nanatiling tikom ang mga bibig nila. Walang nais magsumbong kay Rolando dahil sa bangis ni Lucy. "Pasensya? Buisit ka? Ang mamahal na mga damit ko tapos sisirain mo, ha? Tatanga-tanga ka talaga! Mana ka sa nanay mong malandi!" Aray! Patawad po! Napahiyaw ang bata dahil sa sobrang sakit sa ginawa nitong pagkaladkad sa kanya. "Masakit ba, ha? Kulang pa yan sa katangahan mo!" Pinagpapalo siya nito kaya mas lalo siyang napapalahaw ng iyak. Natigil lang ito sa pananakit ni Andrea nang marinig ang kotse ng kanyang ama. "Pumasok ka sa iyong silid at huwag kang lalabas kung ayaw mo makatikim sa akin. Hindi lang yan ang aabutin mo kapag sinuway mo ko." Patakbong pumasok si Andrea sa kanyang silid at nagkulong. Papa Jesus at Santa Claus, babawiin ko na po ang hiling ko. Ayaw ko na po rito. Ibalik mo na lang po ako sa mama Linda ko. Dalangin ng kawawang Andrea. Hindi na niya kaya ang pananakit ng kanyang madrasta sa kanya. Nais man niyang magsumbong sa kanyang ama, ngunit nangingibabaw ang takot niya kay Lucy. Mabilis niyang pinahid ang kanyang mga luha nang biglang bumukas ang pinto. Tarantang hinanap niya ang sweatshirt na lagi niyang isinusuot para takpan ang pasa ng kanyang katawan nang makita niyang si Rolando ang pumapasok. "Anak, ayos ka lang ba?" Dahil sa tanong ng kanyang ama, mas lalo siyang napahagulgol. Papa, sorry po. Pero gusto ko na pong umuwi kay mama. Ibalik mo na lang ako sa kanya. Hindi malaman ni Rolando ang gagawin. Nangako siya kay Linda na aalagaan niya si Andrea pero hindi niya nagawang protektahan. Sa huli, inihatid niya si Andrea pabalik kay Linda. Andrea, bakit ka bumalik dito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Doon ka na lang sa iyong ama? Mama, ayaw ko po roon. Mas gusto ko po rito kasama ka. Kahit madalas na toyo ang ulam natin, ayos lang sa akin. Basta ikaw ang kasama ko. Labis na nagsisi si Linda nang malaman ang nangyari kay Andrea sa poder ng ama. Nagawa lamang niyang ipagtabuyan ng anak, hindi lang upang makilala at makasama ang ama, kundi para na rin sa kinabukasan nito. May edad na siya at nagiging sakitin. Natatakot siyang maiwan si Andrea na mag-isa. Hindi ipinagkait ni Linda ang karapatan ni Rolando kay Andrea. Malayang nagkakausap ang mag-ama. Sinigurado rin ni Rolando ang kinabukasan ni Andrea. Ang kwentong ito ay mula sa malawak na imahinasyon ng may akda, si Jimshin Tagulaylay. Anumang pagkakahalintulad sa pangalan ng tao, lugar o pangyayari ay di sinasadya. Naway manatiling aral sa lahat na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.